Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, latest news. Nako, nashock ang lahat. Palasyo di makapaniwala, media bumaliktad na. Nako, yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, ito, kung hindi ka pa po nakapag subscribe or nakasuporta dito po sa ating kaibigan sa baba, Your News PH, nasa description po ang link ng kanyang channel, i-subscribe nyo na po. Nagbibigay po yan ng mga mahalagang update, no, dito po sa ating bansa. Okay, so ito mga kabayan, wag na po natin patagalin. Eto na, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. ABS-CBN hindi na po nakatiis dito po sa panlilin lang, no, nitong pamilya na ito ng Romualdez Marcos. Finak-check na po si Romualdez, Jose Manuel Romualdez. Ito po yung ating ambassador sa US sa invitation po ni Donald Trump. Nagulat ako, akala ko yung ABS-CBN, yung balita ng ABS-CBN ang pinak-check ng kung sino. Pag-usapan po natin to. Akala ko kanina, nung nabasa ko, akala ko pinapak-check yung balita ng ABS-CBN. Yung pala mismo, yung ABS-CBN na po yung nag-fact-check. Hindi na po nila matiis, no? Itong, alam nyo, 2-5 tayo kung lokohin itong pamilya na to, no? Akala kasi nila, kontrolado, palibasa, feeling nila, kontrolado nila media. Kung ano sabihin nila, yun ang binabalita ng media. At wala na pong magfa-fact check. Wala na pong magtatama. Actually, tinama natin to eh. Di ba? Tayo mismo naghanap. Totoo. Kung eto lang mga karibin natin, no, kung yung media ngayon, no, yung media pa rin nung nakarang administrasyon, I mean, di ba, how they criticize the government, the past administration, kung ganun sana ang pag-criticize din nila, mas malala pa ang nangyayari ngayon, pero walang, yung ibang mainstream media, di ba, walang ginagawa. What I'm trying to point out, no, mga kabayan, kung yung ginagawa nila noon, kay dating Pangulong Duterte sa pag-criticize nila, ultimong pagsasalita ng tao, ultimong galaw-galaw ng mga tao niya, ay criticize ng bawat isang mainstream media. Mas ngayon po, mga kababayan, mas ngayon po natin kailangan ang mga katulad nitong mga mainstream media, no? Yung talagang nag-check and balance sa ating gobyerno, di ba? Kailangan yan eh. Mas ngayon namin kayo kailangan, kayo mga mainstream media. Ibalita nyo yung dapat. Hindi, yung binabalita nyo, yung ano lang eh. Yung mga party-party lang. Diyos ko po. No? Yung totoong issue ng ating bansa, doon po kayo mag-focus. Ano? Para naman, matauhan po itong mga taong gobyerno ito. Yan naman talagang papel ng mga mainstream media, di ba? Kayo po ang fourth, I think, di ba? Sila pang-apat na kumbaga sa nation building, no? Sila po yung pang-apat na may papel in nation building. I don't think pang-apat or pangatlo. Basta they are part of nation building, mga kababayan. That's why yun lang ano natin, kasi yung iba talaga nakokontrol, hindi lang nakokontrol, nababayaran pa. Kaya wala talaga tayong maasahan yan. Much better, no? Kasi ngayon, yung alternative ng mainstream media, social media. Parang yung social media pa ngayon ang malaki ang ginagampanan, no? Ng nation building, kung baga. Diba? Bang wala. Pero mabuti po yun. Ito po, nagiging trend. Nakikita ko lang. Kasi yung TV5, hinahayaan nilang magsalita laban sa pamahalaan si Ted Filon. So, ibig sabihin, yung mga hinihintay natin na mga pagkakataon na naghihiwa-hiwalay na yung mga oligarko, di ba?
may pumapalag na sa mga oligarko kasi pumapalag na yung Makati Business Club eh. No? Tapos yung mga parte ng militar, yan po yung mga kinakailangan eh. Sa EDSA 1 at EDSA 2 kasi ang dami nagtatanong sa akin, Badong, hindi naman nagtagumpay yung kay EDSA nyo. Bakit ano po bang ginawa namin sa EDSA? Bawal na po bang magprotesta ngayon? Nagprotesta po kami ron. At wala pong nagpunta ng EDSA na nagsabi na kawawa naman kami, hindi kami nagtagumpay. Hindi po. Lahat na nagpunta ron, alam namin matagumpay kami. Hindi naman people power yung pinunta namin doon, magprotesta eh. Anyways, pati po yung ABS-CBN, hindi na po nakatiis dito sa mga Romualdez. Pinak-check po. Sabi po niya, hindi totoong walang inimbitahang world leader sa inauguration. Ano ba sinabi kasi nitong ambassador natin, na kamag-anak nito ni BBM na isang Romualdez? Sabi po ni Ambassador Jose Manuel Romualdez, as a matter of policy, no head of state is invited. Since 1800s, no head of state has been invited to the US inauguration. So ito po, para hindi mapahiya, no, yung kanyang pinsan na hindi inimbitahan ni Donald. Kung baga mga kababayan, pride na po ang pinaiiral nila, no? Yung pride nila na hindi sila masaktan doon sa naging desisyon ni US President Donald Trump, mga kababayan, na hindi pag-imbita. May nag-comment nga kanina, sabi niya, pag inimbita ka dyan, ang ibig sabihin nun, ay VIP ka. You are very important person. Tama nga naman, palakpakan po natin. Diba? Kapag inimbita ka dyan sa inauguration ni President Trump, you are a VIP, di ba? Very important person ka para sa kanya. Kumbaga may puwang ka, ha? Sa kanyang puso, sa kanyang isip, di ba? Maybe you are so-called a friend, no? Oh, ikaw yung tinatawag na friend, mga kababayan. Oh, paano ba 'yan? Ngayon, ha? Hindi inimbitahan ng ating Pangulo. Oh, kaya sinabi nitong hinayutak na itong panot na ito, itong mga kababayan, si Romualdez din ito eh. Kaya pinagtakpan niya na lang yung pride nila. Wala namang inimbitahang wala namang inimbitahang world leaders. Yan. May lumabas na balita na imbitado si yung president ng China. Naku po. Diyan sila nagkabukingan na. Donald Trump. Okay. Pinak-check po siya ng ABS-CBN. Ito po ang sabi ng ABS-CBN. Nauna nang naiulat noong Disyembre 2024 na nagpaabot ng imbitasyon si US President-elect Donald Trump kina Chinese President Xi Jinping, Argentinian President Javier Milei, at Salvadorian President Nayib Bukele upang dumalo sa kanyang inaugurasyon sa Enero 2025. Nung November pa yan, no? So ibig sabihin, malamang marami pang ibang inimbitahan yung incoming President of United States of America. Bakit po dinidiinan natin to, no? So yan mga kababayan, ngayon kayong mga WPS vloggers, yan, kasi meron yan mga kababayan, kinakategorize ko po silang WPS vloggers kasi wala na po silang ibang binablog kundi about WPS, West Philippine Sea, China, Pilipinas, WPS, ganun po yung routine nila every single day, no? Ito lang masasabi ko sa inyo, no? Kayo mga WPS vloggers, anong masasabi nyo dito sa ginawa? Na imbitado ang China, tayo hindi. Ipagtanggol nyo, ang hirap talagang ipagtanggol, no, mga karibin natin. Grabe, kahit nga ako, hindi ko sila no? Hindi ko sila pinapanigan. Hirap na hirap pa rin ako eh. Paano pa kaya kung sila? Na sa simula pa lang tinitira na po nila yung WPS at isinisisi sa mga Duterte, no? Ayan, ano pong masasabi ninyo? Ngayong hindi inibitahan ng ating Pangulo, baka may masasabi kayo para naman ma-share natin sa ating mga kababayan, at least, di ba? Maging lang tayo dito, at least may parating namin, di ba? Yung mga sasabihin niyo dito sa hindi imbita
kay President Bongbong Marcos Jr. Sige nga, patry nga pong ipagtanggol nyo ngayon. Na kasi sanay na sanay. Huwag lang mapahiya kahit maliliit na bagay. Ang point ko lang, kung sa maliliit na bagay, actually hindi siya maliit. Nakakahiya siya kasi nagpapakatuta tayo sa US tapos hindi naman tayo iniimbitahan. Hindi naman pala inimbitahan si Halos lumuhod na tayo kung ano-ano pang ginawa sa bansa natin, mga kababayan. Ang tanong ko nga, mga karibin natin, meron po bang, let's say, like for example, US base or EDCA sites, for example, ganun ang US dyan sa China, may, hindi ko kasi alam nagtatanong ako, mga kababayan, baka alam nyo, kung mayroon din po bang US base ang China, base militar ang China, ang US may base militar ba sa China? Yan ang tanong ko. Kung bakit inimbita nila si Xi Jinping rather kay President Bongbong Marcos Jr. na ilan po dito ang sites nila. Diba? Di ba yan nakakahiya? Tayo, nilagyan tayo ng mga base militar ng US, yung Amerika, dito sa ating bansa. At the end of the day, China pala ang iimbitahan nila doon. What the heck? Hindi ba kayo nahihiya dyan? Tapos sinasabi pa niya, di ba, sinunod ko na yun dito sinasabi ni DND Secretary Gibo Chodoro na ang military daw ay magpo-focus, prioritizing, no? WP waters, Philippine waters. Ibig sabihin yung WP siguro. So ano na? Hindi ba para sa akin kayo mga karibin natin, anong take niyo diyan sa mga nangyayaring ito? Kasi ako nahihiya talaga ako. Kasi biruin mo, napakarami po talaga ng EDCA sites nila dito, tapos at the end of the day, China pa lang iimbita nila sa inaugurasyon. 'Di ba? Inaway-away pa natin yung ibang bansa, like for example China, for them to believe us that we are their strongest ally, mga kababayan. Parang trinahidor po ang Pilipinas sa pagkakataong ito, mga kababayan. No? Ano kaya ang masasabi ng ating mga sekretary natin, ng mga opisyal ng ating bansa ngayon, no? Siguro hirap na hirap po ang kalooban nila because they did so many things para mag-sip-sip dito sa Amerika. Pero olats pa rin, no? Olats pa rin, China pa rin ang nagwagi. Kaya yan nga dapat ginaya nyo po. Ito, hindi ko naman sinano kasi wala naman tayong alam, but ito, opinion ko lang. Maaring parehas tayo ng opinion, no? Dapat ginaya nyo po si former President Duterte, no? Enemy to none, friends to all. Yan ang ugali dapat, 'di ba? Enemy to none, friends to all. Yun yung foreign policy ni former President Duterte. Kaso dito sa nangyari sa atin ngayon, pero narinig ko yan ewan ko na kung ako lang ang nakarinig nung kampanya. 'Di ba? Sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. nung nangangampanya pa lang sila that pwede niyang gawin yan na enemy to none, friends to all, 'di ba? Ang nangyari, walang nangyari. 'Di ba? BBM. Nakakahiya po talaga kung tayo ang tatanungin. Ngayon, may bali-balita tayo, no? May nakapagsabi rin sa atin na very reliable source na hindi lang natin pwedeng i-reveal kung sino. Na-imbitado raw si VP Sara at si Tatay Digong sa yan pa ang isa, mga kababayan, no? Pag yan ay kumpirmado talaga, ay nako na lang. Hindi ko alam kung may maihaharap pang mukha ang administrasyong ito sa Amerika. Kapag, for example, inimbitahan talaga, no, si former President Duterte. Ito, former president former president, ibig sabihin, he is not the president. Ex-president nga, di ba?
Ay, nako. Nakakatuwa lang isipin mga kababayan. Kasi, di ba? Medyo maiiyak ka rin eh. Ba, wala na sa posisyon, but still, no? VIP pa rin ang turing sa kanya. Ni former president, ay ni President Trump, di ba? Parehas kasi silang naging ex-president eh. Ang ano lang kay Trump kasi nakabalik. No? Pero kung pwede lang talaga, kung pwede lang, for example, natalo si dating Pangulong Duterte, I mean, nag-end yung kanyang term, tapos pwede pang, siya pang ulit tumakbo. Ay, nako. Sinasabi ko sa inyo, siguro ko ngayon, magkumpare na ang dalawang ito. Si President Trump at si former President Duterte, magkumpare na to, close na ito mga kababayan. Ha? Hindi nga lang pwede sa Pilipinas, buti sa kanila pwede. Diba? Matalo ka ngayon, pagkatapos mo, pwede ka ulit sumabak sa politika. Sayang nga lang, no? Sana ganun din sa Pilipinas, pero ngayon lang sana. Yung term lang ni dating Pangulong Duterte, kasi ang the best eh. No? Salute tayo kay former President Duterte. Biruin mo, wala na sa posisyon, pero imbitado pa rin ng ibang bansa. Sa inaugurasyon, ha? Nako po. Inauguration, no? Ni Donald Trump. Pero ano na yan, no? Hindi na natin pinagtutuunan. Ang pinagtutuunan po natin ng gusto yung point na ginawa mo na lahat, nagpakatuta ang ating presidente lahat. Correct. Wala pa rin tayong nahita. hindi na imbitahan. Ang masakit yung nakikipagkagalit ka sa China para ipagtanggol mo yung pro-US stance. Pero yung si Xi Jinping pa na presidente ng China, ang inimbitahan ni Donald Trump. Di ba? Yan po ang pinakamasaklap. Ay baka sabihin, hintayin nyo na lang mga DDS. Hintayin nyo na lang mga Duterte supporter. At tinitiyak namin na iimbitahan yan. Kasi po, si Tatay Digong inimbitahan po. Yun naman talagang dapat. Anong antayin namin? Yung naman talaga dapat ang mangyari. Di ba, mga kababayan? Hindi na namin kailangan mag-antay kami mga Duterte supporters. Hindi namin kailangan mag-antay na mangyari na yung sinasabi mong iimbitahan din yan. Kasi yan naman dapat talaga ang dapat na mangyari. Ang question namin, bakit hindi nangyari? Diba? Bakit hindi? It's not hindi na ano sa amin yan bago kung imbitahan siya o hindi. Kasi dapat talaga yan ang nangyari. Imbitahan siya doon. Pero, ang nangyari po ay nako, nabaliktad, no? Yung former president tuloy yata lang ha. We're not yet it's not yet confirmed mga karibyo natin, but yan po ang umiikot ngayon eh, no? Dalawa, si Vice President and the former President Duterte. What do you think about that mga karibyo natin? Is it good? No? I think it's good. Ha? Palakpakan po natin. Well, anyway, mga karibyo natin, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. At don't forget to subscribe our friend here. Dito po mga kababayan, nasa baba po. Your News PH, nasa description po ang link ng kanyang channel. Please subscribe. Nagbibigay po yan ng mga mahalagang update sa ating bansa. Subscribe niyo na po mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.